Hello guys! Kamusta kayo? So for today's video, i-share ko lang yung aming travel going to the #1 tourist spot in the Philippines. It's famous for its white sand beaches and crystal clear water. Boracay Island dito sa Katiklan, Malay, Aklan. So dumating kami dito sa Tabon Port around 11 AM. Almost 6 hours din yung aming biyahe from Balasan. So nagpunta muna kami dito sa kanilang tourist information. We presented our IDs and birth certificates sa mga Then nagbayad kami ng terminal fee at environmental fee. So wag din kalimutan dalhin yung senior citizens ID for the discount. Then paglabas namin, doon din yung pila ng boat tickets for only 50 pesos per way per person. Ang ganda din ng kanilang jetty port. Very organized, malinis, bago. Tapos meron din silang pila, nakaseparate yung mga workers and residents ng Katiklan. Iba din yung para sa tourist. So medyo maalon lang kasi habagat season. Pumunta kami dito ng September 5. Excited na talaga kaming lahat, especially yung mga kids kasi dito pa lang ang ganda-ganda na talaga ng tanawin and iniisip mo kung ano yung what's in store for you in the island. Smooth sailing lang yung aming biyahe, almost 10 minutes nandun na kami sa isla. Grabe, sobrang ganda talaga ng Boracay. Pagdating mo dito sa Tambisaan Port, ayan makikita mo na white sand na talaga siya. Tapos pagbaba namin, marami nang din dito nakaabang ng mga e-trike at saka van. Since marami kami, nag-van kami and yung pamasahe is 350 pesos per trip, lahat na kami. So we are 6 adults and 5 kids. So pasensya na kayo sa aking video at medyo shaky kasi may bitbit pa ako na cake, may hawak-hawak pa na bata at saka marami kami. So birthday kasi ng aking pamangkin, ayan o, na si Lily, ang sobrang cute-cute. Ang 10 minutes din siguro yung biyahe namin hanggang dun sa main road, sa may station 2. So, ibang-iba na talaga yung Boracay ngayon, no? Ang ganda-ganda na ng main road nila, ang lawak na, unlike dati na one lane lang, tsaka rough road. Dito na kami sa The Mall bumaba, papasok doon sa loob kasi yung aming accommodation ay nasa station 2 at tsaka beachfront pa talaga siya. So, konting lakad, so medyo napagod nga lang. Pero okay lang. Ayan, so nandito na kami sa may, ayan, ito na yung Feliz Hotel sa gitna. Pero hindi kami dyan magsastay ha. Isa din to sa mga furniture ni Corina Sanchez sa kanyang vlog. Maganda yung ambience. Tsaka malapit na siya din siya sa beach. So konting lakad pa, ayan, wow, ito na po yung Boracay Island Beach Area, Station 2. Diba, sobrang ganda. So, hinahanap na po namin dito ang aming apartment. Dito lang yung banda eh. So, ayan. Ito na siya. Sultan's Resort Boracay. Maganda siya kasi meron siyang kitchen. Pwede kang makapagluto. May refrigerator. Tapos, okay naman. Air condition. And maganda din yung CR niya, malinis. And mura lang yung 2,500 lang per room per night. Good for 3 person na. Yung sa kabilang room, yung family room nila na may kitchen, meron din siyang veranda. So, ayan, makikita mo yun yung pinakadulo nun, yun yung beach area. So, wala pang 1 minute, nasa beach ka na. So, nung hapon, naglakad-lakad kami papuntang Station 1. Mahaba tong, yung beach area from Station 1 hanggang Station 3. Ayan, napagod na, naupo muna sa ilalim ng puno. So, ito, pabalik na kami. Actually, naghahanap na kami dyan ng ice cream kasi yung mga bata, nagkikrave na sila. So, dito makikita mo marami ng mga souvenir shops, tapos yung mga hotels and resorts. Tingnan nyo po yung, yung sand. Grabe, sobrang puti. Parang, asukal. So, powdery, refined. Kaya ito yung binabalik-balikan talaga ng mga, hindi lang ng local tourist, pati yung mga foreign tourist. Grabe, sobrang believe talaga sila sa beauty ng Boracay Island. Ayan, yung isa sa mga restaurant na patok ngayon dito sa Boracay, yung Muni-Muni, Jerry's Grill, tapos Starbucks. Tapos dito na kami sa boundary nito ng Station 1, Station 2. Ito yung Red Coconut. So, restaurant nila, yung likod, yun yung swimming pool at saka yung hotel. So, isa din pala sa reason kung bakit kami nagpunta ng Boracay ay para i-celebrate yung birthday ng aming tatay. Ayan, si Tatay Mike. Siyempre, nag-i-enjoy talaga ng sobra dito sa Boracay, reminiscing the memories kasi third time na din nilang pumunta dito. Pero yung last time na nakarating sila dito was maybe 25 years ago kasi high school pa ako noon eh. So, yung
Meron silang company outing sa Rhine Marketing Corporation kasi yung manager nila na si Sir Aner, favorite talaga na tourist spot itong Boracay. So nakarating na kami ng The Mall, malapit sa Epic Restaurant. So papasok kami dyan kasi maghahanap kami ng ice cream. Yung mga bata, nag-crave na daw sila ng ice cream. Nako, parang may naispatan na silang ice cream ha. Ang ganda-ganda. Ang cute ng design oh. Pero medyo mahal. Yung isang cone nasa 300 or 250. Wait lang. So doon sa kabila meron ding ubi mama. Ito yung trending na ice cream sa Boracay. Meron din yung mango mama eh. So isang bowl niya nasa 350 din. Ayan, may mga fruits din. Fruit stand dito. Ang ganda na talaga ng ng The Mall. Dati kasi parang kubo-kubo lang. Ngayon improve na talaga siya oh. Pare-pareho yung design ng mga store. Ayan, si Kuya CJ, may nakita siyang trending daw to sa TikTok, yung panghulo, yung grapes na nilalagay sa barbecue stick, tapos nilulublob sa candy, yung sugar candy, tapos ilalagay sa ilulublob dun sa may maraming ice. Grabe, yung isang stick na ganyan, nasa 100 pesos din. Pero masarap daw, masarap siya. Tapos ito yung ice cream na nahanap nila dito. It's a Korean ice cream. Yung isang ganyan, 200 pesos din. Pero ang sarap-sarap niya, promise. So nakatatlo sila. So 200 times 3 at share-share na lang silang 5 ay nasa 600 pesos. Wow, thank you so much Tita Cheche sa palibre mo sa mga kids, sa mga pamangkin mo. So dito po yan sa Pink Moon, malapit dun sa main road sa The Mall. So ayan, sobrang nag-enjoy sila and so happy kami na ba mga kids? So before pala kami pumunta dun sa The Mall, naligo muna yung mga bata. Ang ganda talaga ng Boracay, ayan, hindi ko na talaga maiwasan na makapag-selfie video dito. Last time na punta ko dito, dalaga pa ako eh. So sabi ko, sana someday, babalik ako dito na meron akong sariling family. And dream come true na nakasama ko yung aking husband and ang aking, yung 2 kids ko. Na sobrang nag-i-enjoy dito kasi first time nila to. Thank you Lord for allowing us na makarating dito ng safe and kasama pa rin yung family ko. I'm so blessed na yung pagpunta ko dito ng Boracay, palaging libre. Kasi yung last time na pumunta ko dito, nag-work ako sa travel agency and binigyan ako ng free accommodation and meals. So this time, ganun pa rin. It's through the generosity of our sister, Cheche. Thank you so much for this wonderful vacation. So that's all for today. Babalik muna kami sa aming accommodation. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. God bless!